Alam niyo po ba mga kapatid na may pagkakataon na pinipilit po natin yung ating pong sarili, yung ating pong gusto, yung mga sarili po nating plano. At kapag hindi po nangyari yung plano po natin, nasasaktan tayo. And even ang Panginoon nadadamay, nagtatampo tayo sa Diyos. Amen. Masama ang loob natin sa ating Panginoon. We pray, but we have already decided what the answer should be. At kapag sinabi ng Diyos na no, wait, or go another way, ang ginagawa po natin, we are tempted to resist. Tandaan po natin ang isang katotohanan ito. Hindi tayo mananalo sa Diyos. No one has ever won by fighting against God. Siya po ang may lalang ng lahat. Siya ang nakakaalam ng wakas mula sa pagsimula at ang kalooban pa rin po niya ang mangyayari at maninil. Our subject today is entitled, Don't Force Your Way, You Will Never Win. Huwag mong ipilit ang sarili mo, hindi ka mananalo. Tell to your neighbor, sit beside you, you will never win. Amen? Huwag mong ipilit ang sarili mo, hindi ka mananalo. Proverbs. Ayan. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. In Tagalog, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang mananaig sa wakas. Kalooban ni Yahweh ang mananaig saan? Sa wakas. Marami po tayong pagpaplano which is hindi naman po masama ito by itself. Pero ang sinasabi rito, ang kalooban pa rin po ng Diyos ang mananaig sa wakas. At kung ang kalooban po ng Diyos ang mangyayari, mas mabuti po mga kapatid na hanapin na po natin ang kalooban ng Diyos kaysa ipilit po natin yung sarili nating kagustuhan. Ano po ibig kong sabihin? What do I mean by this? Kung may isinara na pong pinto ang Diyos, take note, kung may isinara na pong pinto ang Diyos, huwag na po natin pilitin pangbuksan. At kung sinabi niya na tayo'y maghintay, huwag po natin siyang pangunahan. At kung sinabi ng Diyos na bitawan mo yung hawak mo, huwag mong panghawakan. At kung sinabi ng Diyos na hindi iyan, huwag po nating ipilit. Mas safe yung sumunod sa Kanya kaysa magmatigaw. Mas mapayapa ang magpasakop kaysa makipaglaban sa Diyos. Tandaan lang po natin ito. Again, hindi tayo mananalo. Okay? Hindi tayo mananalo. Pero mananalo tayo kung siya'y kaisa natin. Amen? At kung siya'y kasama po natin. That's the only way we can win. In any battle ng buhay, meron tayo. Kasi kahit daw anong tagumpay ang makamit natin, kung wala po tayo sa kalooban ng Diyos, still we are a failure. Hindi ang estado natin sa buhay ang magdidikta na tayo ay nagtagumpay, kundi ang estado ng ating mga kaluluwa. What a man prepared to gain the whole world and yet loses his own soul. Marcos 8:36, sapagat ano bang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang. Kay Solomon, mga kapatid, wala kang hahanapin pa. Halos lahat ng sa kanya, talino, kayamanan, kapangyarihan. Amen? Wala siyang hinangad at ginusto na hindi po niya nakuha. Pero nung mawala po siya sa kalooban po ng Diyos, ano po sinabi niya? Lahat ng ito, walang kabuluhan, vanity, vanity, meaningless, meaningless. And the only thing that matters, and the only thing that makes sense, is when we are in the center of God's will. Amen po ba? Na nandun po tayo sa kalooban ng ating pong Panginoon. Alam niyo po ba ang kahintulad ng wala sa kalooban ng Diyos?
Yung kahit tayo kain ng kain, pero hindi tayo mabusog. Kahit marami tayong pera, hindi tayo nagiging masaya. Kasi may mga taong sadyang hindi marunong masiyahan kahit anong meron sila. Amen. Kaya po, naghahangad pa sila kahit sobra-sobra na. Kahit maganda ang bahay natin, kung malayo daw po tayo sa kalooban po ng Diyos, pakiramdam mo, homeless ka pa rin. Kahit ikaw pang merong pinakamagandang sasakyan at sa oras na ikay sumakay at hindi mo na alam kung saan ka pupunta, anong kahigitan mo sa iba? At kahit daw ikaw ang merong pinakamahal na kama, kung hindi mo magawa na makapagpahinga, at the end of the day, tanungin mo ang iyong sarili, bakit may kulang? Kahit nga sa akin ang lahat. Akala mo lang maayos ang buhay mo. Pero kung malayo tayo sa kalooban ng Panginoon, mali lahat ang inaakala ng kahit na sino. Do you think you are rich? Proverb. Sapagkat sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ko nangangailangan ng anuman. Hindi mo na nalamang ikay abak, habag-abag, maralita, bulag at upa. You will say, I'm rich. I don't have need of anything. But you don't know you are what? Wretched, poor, blind. Yun ang sinasabi rito, kapatid. Iba yung kanyang sinasabi sa tunay niyang kalagayan. So sila po yung hindi tunay na mayaman. Amen? Dahil sila yung aba, habag-habag, maralita, bulag, at hubad sa harapan ng ating pong Panginoon. So ito po, naitanong ko, ayon sa text ko, na babasahin po natin ngayon. Okay? Bakit mo ipipilit yung gusto mo o yung mga plano mo kung meron ng nagplano nito para sa iyo? Ulitin ko. Bakit mo ipipilit yung plano mo kung meron ng nagplano nito para sa iyo? Tingnan natin. For I know a plan I have for you. Jeremiah 29:11. A plan not to harm you, but to prosper you. A plan to give you hope when? In the future. Sa Tagalog, sabi niya, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi niyo kasasama, kundi para sa inyo ikakabuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng batid kong lubos ang plano ko para sa inyo, says the Lord. Amen. Sa palagay niyo, alin ang mas magandang plano? Yung plano natin o yung plano ng Diyos para sa atin? Siyempre, definitely, yung plano ng Diyos. Pero tanungin mo sarili mo, kung sinong nasusunod na madala. Yung plano mo o yung plano ni God? Yung plano natin. Yan ang dahilan kung bakit madalas nabibigo tayo. Kung bakit madalas nasasaktan tayo. Kung bakit madalas napapahamak tayo. Kasi ipinipilit natin yung plano natin, yung gusto natin, kaysa plano ng Diyos para po sa atin. And look at this plan. Sabi rito, planong hindi nyo ikasasama, kundi sa ating ikakabuti. Listen, church. Alam ba natin na hindi lahat ng gusto natin sa ating sarili ay makakabuti para sa atin? Alam ba natin? Hindi dahil iniisip mo na mabuti yung bagay na ito na gagawin mo, it doesn't mean na yun nga makakabuti sa'yo. Kaya mo lang nasabi na hindi nakabuti after na makita mo yung resulta ng bagay na ginawa mo. Amen po? Minsan, ang paghindi ng Diyos ay proteksyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tingnan niyo po ito. Listen. Maybe God ruined your plan so your plan wouldn't ruin you. Amen? Sabi ng Lord, sisirain ko ang plano mo. Sisirain ko ang pangarap mo. Hahadlangan ko ang pinipilit mo dahil yung plano mo at pangarap mo ang siyang sisira sa'yo. Kahit sa tingin mo maganda ang plano mo, kung hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo, mabibigo ka pa rin. Amen? Sabi ng Lord, talikuran mo man ako, takasan mo man ako,
Iwasan mo man ako, layuan mo man ako, ang plano ko pa rin ang makapananaig. Amen. God's plan will prevail. Our plans may be good, but God's plan is the best. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Your plan and God's plan is always better. Lagi po ninyong tatandaan niya. At para patunayan ko po sa inyo na yung plano pa rin ng Diyos ang mananalo, ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Sino po ang nag-aakala sa inyo na makakakilala kayo sa Diyos? Ha? Sino rin ang nag-isip sa inyo na darating ang araw na gagamitin kayo at maglilingkod kayo sa Diyos? Meron? Have you ever think of that? Ha? Na sinabi niyo isang araw, pupunta ako sa isang lugar na yon, sasamba ako sa Diyos, na isang araw, gagamitin ako ng Diyos. Di ba? Not in our wildest what? Dream. Wala po nakaisip nito. Amen? Pero bakit nangyari ito ngayon sa inyo? Bakit? Bakit nakakilala ka sa Diyos? Bakit sumasamba ka ngayon sa Diyos? Bakit ginagawa mo na ngayon ang kalooban ng Diyos? Inisip mo yan before? Hindi. Pero ba't nangyayari ngayon? Dahil iyon ang kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen? At salamat sa Diyos dahil isinama niya tayo sa maganda niyang plano. Amen? Kaya huwag po natin banggain yung plano po ng Diyos. Again, hindi po tayo mananalo. Kahit tanggihan mo pa ito, kahit iwasan mo pa natin ito, kahit umayaw ka pa sa huli, si Lord pa rin ang mananalo. Siya pa rin ang makapanalo. A good example, Jonah. You know Jonah? Di ba? Kahit anong iwas, kahit anong takas ang paglayo na gawin. Inutusan ng Panginoon, go to Nineveh and curse the city. Ano po ang ginawa? He went to Tarsus, away from God. Ano sa huli? Sino na sunod? Di ba? Pinabagyo ng Panginoon. Pinakain sa pating. Pating ba kumain? Pating ba o balyena? Whale. Not ano ba yung pating sa English? Not shark. Hindi sharp ha? Not shark. Okay? Kundi whale. Oh, si Lord pa rin ang nasunod. Si Lord pa rin ang nanalo. Amen? Okay, listen. Hindi po ba tayo nagtatanong o nagtataka kung bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Kahit ang iba sa atin ay napakarami ng pinagdaanan na trahedya sa buhay. Have you ever asked that kind of question sa sarili ko? Why am I still alive? Ha? Naitanong nyo na? Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Dahil may maganda pa rin plano ang Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi pa siya tapos sa inyo at sa akin. Kaya huwag po tayong susuko sa buhay. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Hanggat buhay tayo, may plano pa rin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang susuko. Huwag kang bibigay. Hanggang may buhay, may pag-asa. Amen? May plano pa rin ang Diyos. Hallelujah. Bakit sa palagay nyo, hindi tayo mananalo sa Diyos? Ha? Because He is God. We can never win because He is God. Amen po ba? Isaiah 46 verse 9. Alalahanin niyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y tinakda ko na ang aking inihahayag kung anong magaganap. Aking inihahayag kung ano ang sabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Gagawin ko ang lahat ng nakita po ninyo siyang nagtatakda. At alam na po niya kung anong mangyayari at magaganap. At siniguro niya na mangyayari kung ano man yung kanyang balak at gagawin niya kung ano yung gusto niyang gawin. Plano nating labanan ng Diyos. Amen?
Paano natin pipigilin ang plano niya at gusto niya? Paano tayo sasalungat sa kalooban niya? Alam niyo ba na kapag sinabi ng Panginoon na lumindol, who can stop it? Any? If the Lord wants to have a typhoon, who can stop him? No one. Amen po ba? So we have no power to stop it. Kung ano ang gusto niya, gagawin niya. Maunawaan man natin ito o hindi kung bakit iyon nangyayari. Hallelujah. At hindi pala kailangan naintindihan natin ang lahat ng bagay para mabigyan natin ng kasagutan yung bagay na ginagawa ng Diyos. Minsan kahit hindi natin naunawaan at naintindihan, as long na ito ay pinahintulutan ng Diyos, kailangan po tayo na magtiwala lang sa ginagawa natin. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa, kung ano kanyang ibigin, yun ang kanyang ginagawa. Amen? Kasama ko ba kayo? Ito pa, Daniel 4:35. Ang lahat ng naninirahan sa lupa ay binibilang na wala. O kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, ano ginagawa mo? Walang makakahadlang. Walang pwedeng magtanong sa kanya, Lord, bakit? Again, at hindi natin kailangang maintindihan ang lahat ng bagay kung bakit nangyayari. Kahit nahihirapang ka na, kahit may tinitiis ka pa, always trust Him. Amen. Alam po niya ang ginagawa niya. At sure ako, lahat ng yan ay sa ating ikakabuti. At hindi obligado ang Diyos na ipaliwanag sa atin ang lahat kung bakit ito nangyayari sa buhay po natin. Hindi obligado ang Diyos. He owes no explanation sa bawat isa po sa atin. Amen? O eto, tingnan niyo nga. Sino ba ang makasasalungat sa kanyang kalooban? Sino? Tao ka lamang. Sino kang mangangas na sumagot ng ganun sa Diyos? Masasabi ba kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit niyo ako ginawang ganito? Sino sa atin? Lord, hindi maganda ilong ko. Ba't hindi mo inayos muna bago? Parang hindi mo pantay yung mata ko, Lord. Ba't hindi? Kapatid, walang pwedeng magdikta sa Diyos doon sa bagay na kanyang gustong gawin. Amen? Kahit ang demonyo hindi makapananaig sa ating pong buhay nang hindi po niya ito pinahintulutan. Do you agree with that? Si Job kaya lang nagalaw ni Satanas, di ba no? Pinayagan ng Panginoon? Di ba? Tingnan nyo para mas makita nyo. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon gawin mo. Sino nagsasalita? Si Lord. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa Kanya. Huwag mo lamang siya sasaktan at umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Bakit nagawa ni Satanas yung bagay na ginawa niya kay Job? Pinayagan ng Diyos eh. So even ang demonyo, hindi ho basta lang makakakilos at makagagalaw sa buhay natin, not unless the Lord allow it na mangyari yun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung tayo ay nasa proteksyon ng Panginoon, hindi tayo pwedeng galawin. Amen. Madalas na sinasabi ko sa inyo, hanggang tayo ay nasa ilalim ng payong, hindi tayo mababasa. Pero pag lumabas ka sa payong, vulnerable ka na sa pwedeng gawin ng kaawa. Amen. At yun yung sinasabi natin, proteksyon ng Diyos. Nandun yung pag-iingat ng Panginoon. Pero kung aalis tayo doon, dahil meron tayo, pipilit natin yung gusto natin, meron tayong sariling nais, iaalaw ka ng Panginoon for a while, para ma-experience mo kung ano ang pwedeng maranasan ng isang tao na wala sa kalooban ng Diyos.
wala sa presensya ng Diyos. Amen? So, pinapayagan ng Panginoon. O, tingnan nyo to. To prove that to you, na even the devil cannot harm you, not unless the Lord allow it. O, tingnan nyo. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen? 1 John 5:18. Sapagkat iniingatan sila nino. Sino nag-iingat? At hindi sila maaaring, hindi tayo pwedeng galawin ng diablo. He deserve a clap offering for that. Amen? Binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon. Kapag nasa kalooban ko kayo, iingatan ko kayo. At kahit anumang plano ng demonyo sa buhay nyo, it will not prevail. Hindi makapananaig. Malibang pahintulutan ko ang bagay na ito dahil meron akong itinuturo na bagay sa inyo. So we cannot win because He is God. And second, we cannot win because God is in control. Amen? He controls of everything. Gawa. Siya ang gumagawa ng sanlibutan ng lahat ng narito. Siya ang Panginoon ng hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay. Sino nagbibigay? Ng hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Amen? Siya ang nagbibigay. Ibig sabihin, yung hininga mo, yung pong bagay na meron ka na ibinigay niya sa iyo, yung buhay mo, siyang lahat ang may hawak. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at meaning, alam ng Diyos kung kailan natin ipipikit ang ating mga mata. At alam din ng Diyos kung anong klaseng kamatayan ang naghihintay. Yes. Kaya sabi niya roon, amen? Ayan. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Amen? At kung siyang gumawa ng lahat, sinong may kontrol nito? Okay, siya po ang nagbigay ng lahat ng ito. Siya rin ang nagtatakda kung kailan tayo pwedeng mamamatay. Kaya po naniniwala po ako na sa bawat nangyayari sa atin, ito yung orchestrated by God. Kahit yung hindi magagandang pangyayari, si Lord ang gumagawa. Amen? Hindi ko sinasabi na siya'y gumawa. Kasi pwedeng ikaw din ang gumawa ng sarili mong kapahamakan. Ikaw din ang gumawa na maging magulo ang iyong buhay. Pero sigurado ako, pinahintulutan niya na mangyari ng Diyos sa atin. Dahil walang pwedeng mangyari nang hindi niya pinahihintulutan. Okay? Tingnan natin. Basa. Tama po ba mga kapatid? Tuloy natin. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos ang okay. Bakit tayo? Kapag tayo pinaparusahan, kung dahil naman ito sa ating, ibig sabihin kapatid, may mga bagay na nangyayari sa atin, tayo ang gumawa. Tayo ang naging dahilan. Okay? Pero pinayagan po ito ng Diyos para dun sa bagay na nangyari sa iyo, meron at meron pa rin tayong matutunan. Amen? Pero we have to face the consequences of it. Mahalaga ka ba sa Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos? Yes, of course. Tingnan niyo kung bakit. Hindi ba't pinagbibili sa halaga isang salaping tanso ang dalawang maya?
Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahulog sa lupa. Kung, nakita niyo yung word? Hindi mahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng Diyos. Ito po ibon na maya. Hindi mahuhulog kung hindi papayagan ng Diyos. Okay? Eh, ano ba sabi rito? Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa maya? Tama po ba? So kung hindi rin papayagan ng Diyos na mangyari na hindi maganda dun sa ibon, eh pwede rin higit tayong hindi payagan ng Diyos na mayroong hindi magandang mangyari sa atin. Bakit? Kasi mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon. Amen? So therefore, kaya hindi po tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mag-alala. Hindi tayo dapat mangamba. Dahil lahat ng bagay ay kontrolado ng yan lang po yun. Amen? Hawak ng, hindi hawak mo beef. Hawak ng Diyos. Amen? O, tingnan nyo yan. Pinabibigat niya itong ulap. Mula rito, pinaguguhit ang mga kidlat. Ito'y bilang pagsunod sa utos ng ating. Sino nag-uutos ang kidlat? Sumusunod kahit sa ang panig nitong sansinukob. Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos. Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos maaaring paano mo ngayon makikita na yun ay parusa? At paano mo makikita na yun ay kagandahan loob? Paano? Umulan, lumubog ang isang bayan. Parusa o kagandahang loob? Ha? Tinan nyo, kayong mapangkusga. Parusa na agad. May mga magsasaka, aani na, konting-konti na lang, hindi pa pumatak ang ulan. Nausyami po yung butil. Kagandahang loob o parusa? Ala nang sumagot. Amen? Maaaring parusa. Okay, eto listen. Nung ginawin ng Diyos ang daigdig sa panahon ni Noah, sa pamamagitan ng baha, lahat namatay, amen? Bata, matanda, buntis, pregnant, okay, walang itinira. Bunga ng kasamaan nila, amen? Nung tupukin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, lahat din ng tao doon pinatay ng Panginoon, amen? Bakit? Bunga ng kasalanan ginawa nila. Ngayon, sasabihin ba natin malupit ang Diyos? Lord, napaka-harsh mo. Napaka-brutal mo. Can you say that? Lord, you are harsh. Pinatay mo lahat eh. Oh. Ano masasabi niyo? Huwag mo sasabihin yon. Huwag mo itatanong yon. Ang itanong mo sa Diyos, bakit hanggang ngayon buhay pa tayo? Kung kasalanan din naman ang dahilan. Oh. Kaya sila namatay. Hindi nyo na itanong? Pinatay silang lahat, bunga ng kanilang mga masamang ginawa. Pinatay ang mga taga Sodom at Gomorrah dahil sa mga kanilang kahayupan din ginawa. Bunga ng kasalanan, pinatay silang lahat. O ito, tanong ko sa inyo, hindi ba tayo makasalanan tulad nila? Walang umaamin. Hindi ba tayo makasalanan tulad nila? Lahat tayo makasalanan din tulad nila. Amen? Bakit hanggang ngayon buhay ka pa at hindi ka pinapatay ng Diyos? Dahil may maganda pang plano ang Diyos sa iyo. Amen? Meron ka pang gagawin. Kailangan makita mo yung purpose mo kung ano ito. Dahil ito kapatid, kung wala ka ng silbi, hindi ka na dapat mabuhay pa. Amen. Kasi kung wala ka ng nagagawang mabuti, maganda, at wala ka ng silbi, siguro it's about time for you to depart. Kailangan ka na mawala. Dito binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Amen? Sa nangyari kay Job, ano sinabi niya? Tingnan niyo ito, kapatid. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo.
Pagkatapos nagpatiripa sa lupa at nagpuri saan? Excuse me. 21. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang kukuha, purihin si. Naintindihan ba ni Job kung bakit ito nangyari sa kanya? Hindi po ba ang Diyos ni Satanas ang nag-usap tungkol dito? Wala siya kinalaman eh. Nag-usap lang si Satanas. Nakita mo ba si Job? Ng aking lingkod? Napakabuti. Wow! Wala kang maipipintas kay Job. Masununin. Ganyan. Tapos sabi ng demonyo, kaya lang naman ganyan, pinagpapala mo eh. Subukan mo kang alisin yung pagpapala niya. Subukan mo gumawa ka ng isang bagay sa katawan niya. Walang malay si Job. Amen po. Pero bakit po nung mangyari yun, pinuri niya ang Diyos? Kahit hindi niya alam na nasa likod ng pangyayari na yun ay ang Diyos. Pinuri niya ang Diyos. Bakit? Dahil alam niya na may Diyos. At alam din niya na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng ano lesson learned? Huwag nating ipilit sarili natin na mangako ang Diyos, mga kapatid, ito, nang mangako ang Diyos kay Abraham at Sarah ng anak. Okay? Ano ang ginawa nila? Minadali nila yung promise. They force the promise because they don't understand the process. Ang ginawa ni Sarah, hindi niya ito hinintay. Pinangunahan nila ang Diyos. Ang sabi kay Abraham, sipingan mo sino? Sino ba asawa sino yung kabit ni ano? Wala nakakaalam. Yung kinasama ni Abraham, nakatulong ni Sarah. Si Hagar. Pakisabi mo nga sa katabi mo, hindi mo pala kilala si Hagar. O ngayon, kilala mo na? Ano nangyari mga kapatid? Kaya nagkaroon ng Ismael. At yung mga Ismael na ito, sila po yung mga Muslim. Amen po ba mga kapatid? O tingnan nyo, kalaban ng Christian. Muslim. Kung hindi pinangunahan ni Abraham at Sarah, ang Panginoon doon sa plano na bibigyan sila ng sariling anak at gumawa sila ng sarili nilang desisyon, di sana hindi nagkaganon. Amen? Ito paalala ko sa inyo. Mga kapatid, makinig kayo. Sa mga binata at dalaga dyan, meron ba mga binata rito? Wala. Puro matatanda na narito. O mga dalaga, meron? Wala din? Ito. Sa kaaliman kung may mga jowa kayo. Ito sabihin nyo, kung kami talaga, edi kami. Amen? Huwag mo ipilit. Kung ayaw na din sa'yo, huwag mo nga habulin. Ano sabihin mo? Ayaw ko na rin sa'yo. Amen? Sabihin niyo yan mga kapatid. Sa mga may edad. Mga may edad na. Sabihin niyo kay Lord, Lord, kung may nakalaan ka pa para sa akin, darating yon. At kung wala naman, kayo lang sapat na para sa akin. Di ba? Amen? So, read it together. Nakita niyo? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, anumang mangyari, it will be for your good. Hindi mo kailangan pilitin ng Diyos na pagpalain ka. Kapag gusto ng Diyos na pagpalain ka, walang pwedeng humadlang nito. Amen? Hintayin mo lang kung kailan niya ito gagawin sa iyo. Matuto ka lang magtiwala sa kapangyarihan niya. Amen? Sa mga walang trabaho, matanggap ka man o hindi sa ina-applyan mo, isipin mo, mayroong higit na inilaan ang Diyos para sa iyo. Amen? Sa mga may negosyo, hindi ka man kumikita ngayon sa business mo. Antayin mo lang isang araw, may pabor ang Diyos sa iyo.
Amen? Hindi ba sinasagot hanggang ngayon yung prayer mo? Sige lang, may timing ang Diyos sa lahat ng yan. Huwag ka lang lalabas sa kanyang kalooban. Amen? Hallelujah! And here is my conclusion. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Hindi ho gumagawa ng project ang Diyos nang hindi niya to tinatapos. Amen? Hanggang hindi tapos ang Diyos sa buhay mo, huwag kang bibigay. Intayin mo lang hanggang sa makita mo ang dulo ng kanyang magandang plano sa buhay ng bawat isa. Palakpakan natin ang Panginoon.